Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagdadalawang isip si Mang Manny na magpagawa ng bahay. Dahil yan, nasabi niya kay Pipita na malas siya dahil mula nang dumating siya ay wala na siyang kontrata. Sinabi na naman ni Kalya kay Toto na umutang sana siya kay Mang Manny. Dahil di kontento si Hermana sa sinabi ni Pipita noong tumawag siya, si Mang Manny ang kanyang tinawagan at nalaman niya ang lahat ng sinabi ng matanda kay Pipita. At ngayon, narito ang karugtong ng kwentong pinamagatang Pira Lang Yan! Dito sa ating dula, Super Pipita. Sino naman kaya ang kumakatok dyan sa gate? Yung bata kayang dumadaan na naman dyan? Siguro kagaya nung nakaraan. Kumatok sila sa pintuan. Tapos, tumakbo sila palayo. Ikaw ba si Pipita? Ah? Ay, oo, ako. Kalya, ikaw pala. Oh, nakapasyal ka. Wala pa, sina Tuto at Sir Manny. Ikaw talagang sadya ko. May nagsumbong sa akin na may nakakita daw sa inyo ni Toto na masayang nag-uusap. Gusto mo pa yata agawin ng asawa ko Ano? Ay, anong pinagsasabi mo, Kalya? Huwag mo akong ipahiya, ha? Sa'yo lang si Tuto. Ay, ang sama naman ng pagsasalita nito. Pinagsisilusan pa ako. Ay, nakita daw niya kayong nag-uusap. Nag-uusap lang kami. Iba na naman ang nasa isip mo. Ay, hindi ba ang iniisip ko Pipita? Kundi yung mga nakakita sa inyo. Pumunta ako dito nagkatulong para kumita dahil yan ang kailangan ng mga tao. Kung may trabaho ka, may pera ka. Ay, Pipita, pinaparinggan mo ba yata ako? Talagang di kita maintindihan. Pumasok ka nga para walang makarinig sa pinag-uusapan natin. Sige, papasok ako dyan. Sige, pasok na. Isara ko itong gate. Huwag mo akong kwentuhan, Pipita. Kasalanan mo kung awayin ako ni Tuto dahil di ako nakapagluto sa pagkain naming mamayang gabi. Ha? Anong klaseng babae ito? Ako bang may kasalanan?
Tandaan mo, Toto. Baka makalimutan mo. 12:00 ka pupunta sa bahay dahil susunduin natin si Hermana sa terminal. Ha? Sir, ano kaya kung di na lang ako uwi sa bahay? Iba na naman yata yung plano mo. Walang masama kung makikain ka sa bahay. Pero kung iinom tayo, baka di ka makapag-drive. Oo nga pala, no? Isa pang isipin mo, baka pagsilosan ni Kalya si Pipita. Oh, Si Sir naman, kung ano-ano ang sinasabi. Kung mag-chicks ako, pipiliin ko na yung maraming pera. loko ka talaga. Huwag yan ang iniisip mo. Umuwi ka na muna sa bahay nyo. Kung di ka makatulog, bumalik ka sa bahay mamayang 10:00. Sige sir, ganun na lang. Hmm. Kung makikain ako sa bahay nyo, baka kung ano pang isipin ng asawa ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oh, dapat kayong mga lalaki. Very good kayo. Parang mabait naman tong matandang to. Pero ang dami niyang bisyo. Toto, nilagang saluyot muna ang ulam natin ah. Yan lang ang nakayanan kong ipaharap sa'yo. Kahit malunggay lang, Kalya. Bakit? Naubos na ba yung dahon ng malunggay sa kapitbahay? Tumahimik ka nga. Gusto mo na namang akong magnakaw ng malunggay? Kahit malunggay man lang sana ang maitanim mo. Ay, at sumabay pa ang pagkabwisit ko kay Pipita. Oh, bakit? Pumunta ako doon upang kumprontahin siya. May nakapagsabi kasi na nakita daw kayong nag-uusap. Oh, pinagseselosan mo si Pipita, ganon? Ba't hindi ka na ba nahiya? Ha? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ituloy mo muna ang kumain. Mauna na ako sa taas para humiga. Tandaan mo itong sasabihin ko, Pipita. Bago mag 12:00, gisingin mo ako. Sasalubungin namin si Hermana. Anong oras po ba siya darating, sir? Siguro 1 a.m. or 12. Di ko sigurado. Hindi ko na naharap na tawagan si Hermana kung anong oras siya nakasakay ng bus. Tawagan ko na lang mamaya. Sige po. Oo nga pala, baka mamayang 10:00 ay darating na si Toto. Opo, sir. Ay, naku. Mapuyat na naman ako nito. Madaling araw na naman siguro ako matutulog. Siyempre, hintayin ko si Toto hanggang 10:00. Tapos, kapag nakaalis na sila, hintayin ko silang dumating. Dahil, kasama na nila si Madam Hermana. Ay, naku. Tinatawagan ko si Manny pero hindi naman sumasagot, Pipita. Kaya ikaw na lang ang tinawagan ko. Baka naman nakatulog na, madam. Akala ko tinawagan niya kayo. Anong oras kaya kayo makarating sa terminal? Ay, baka 3:00 na ng madaling araw. Madam. Baka hindi lang 3:00, parang mabagal magpatakbo tong driver ng bus. Ay, ilang beses silang hihinto ng konduktor para magkape. Konduktor, malapit na to Yes, sir, may problema. Paano yan? Ano ba naman yan, madam? Oh, bakit, Ano na Pipita? to? May problema ba, Pipita? Ano kasi? Binilin sa akin ni Samane, nagising ko siya bago mag 10:00. Kasi ang alam ni San, makakarating na kayo ng 10:00. Baka mamaya 10:00 ay nandyan na si Tutaw. Ano? Yan ba ang kasalanan ko? Di ko tinawagan si Manny. Hindi ko kasi natuloy ang 1:00 na pagbiyahe ko.
Napasubo na si Tuto. Di bali na. Matulog na lang muna dyan sa sofa. Kung masama niyan, baka di na magising. Kung alas 3 pa po kayo makakarating, ma'am, ako na ang bahalang manggising kay Tuto. Kung makatulog siya. Ay, maraming salamat, Pipita. Pati ikaw, napupuyat na rin. Ay, kaninang umaga na lang sana ako nagbiyahe. Ay, buti na lang at nagising ako. May bala ka pala. Tatakasan ako, ah. Anong pinagsasabi mo, Talia, ha? Sinabi ko sa'yo na alis ako bago mag-alas 10 dahil sunduin namin ni Sir Manny si Aling Hermana. Ay, ang aga mo naman. Mamayang alauna ka na lalabas. Baka nga di ako magising. Ha? Pati pa ba yan? Problemahin mo? Kaya naman ni Sir Manny mag-drive, ah. Kakapasok ko pa nga lang na driver niya. Absent agad ako. Buti sana kung di magkasunod ang malalaking kontrata niya. Balak ko ngang mag-sideline bilang karpentero. Ako ang sundin mo. Hala, pumalik ka sa higaan mo. Kung problema mo, baka di ka magising. Ako ang gigising sa'yo. Isa ka din namang tulog ng tulog dyan. Alam ko na para di ako makatulog. Hindi ko gusto yung sinasabi mo sa akin ngayon, ah. Baka di tayo magising na dalawa sa pagod. Talagang pinagseselosan mo si Pipita, no? Kaya ayaw mo akong payagan. Ano? Ay, anong ginagawa mo doon mula alas 10 hanggang alas 12 ng gabi, ha? Pwede pa akong matulog. Saan ka matutulog? Saan pa? Di sa likod ko. Hindi naman ako gaya kay Junior na nakataob. Kung batukan kaya kita dyan. Ay, piloso po ka. Hala, bumalik ka na sa higaan. Oh, akala ko nakatulog ka na. Wala pa ba si Toto? Wala pa nga po, sir. Pasado alas 10 na ng gabi. Hay nako. Kailangan pa atang bigyan ko para sundin ako. Nag-usap kami na dapat alas 10 ay nandito na siya sa bahay. O sige, lumabas ka ng kwarto mo at ipagtimpla mo ako ng kape. Ay, oo nga pala, sir. Tumawag si Madam Hermana. Di daw kasi niya kayo matawagan. Oh, nakatulog na kasi ako kanina, Pipita. Oh, anong sabi niya? Alas 10 pa daw siya makakarating sa terminal. Ano? Ba't ngayon niya lang sinabi? Oh, si Toto na lang ang susundo kay Hermana. O kaya samahan mo. Sir. O sige, huwag mo na akong ipagtimpla ng kape. Matutulog na lang ako ulit. Oh, Pipita, buti gising ka pa. Tulog pa naman yata si Sir Manny. Sinabi niya sa akin, huwag ko na daw gisingin. Tumawag kasi si Madam Hermana kanina. Alas 3 pa daw siya makakarating. Dahil ang bagal daw ng bus na sinakyan niya. Ano? Ay, napasubo ka na. Nandito na ako. No choice kundi magpuyat na lang ako. Ako muna ay babalik matulaw. Di bale? Sinabi na ni Madam na tawagan na lang niya ako kung makarating na sa terminal ng sinakyan niyang bus. Ay sus, tapos. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na ako. Ibang overtime ito. Alas 4 na. Kararating pa lang ng bus na sinakyan ni Aling Hermana. Ay sus, nakalimutan ko nang salubungin siya. Kawawa naman. Ay, ang bagal ng sasakyan kong bus, Toto. Ay, si Manny. binili niya kay Pipita na huwag siyang gisingin, madam. Ako na lang daw ang susundo sa inyo. Ay, mag-ingat ka, baka inaantok ka pa. Baka maibangga mo pa ang sasakyan. Hindi, madam. Maayos akong magmaneho. Magkakape na lang ako pag antukin ako. O sige, tara na sasakyan. Ay, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng sahod mo para may bunga naman ang pagpupuyat mo. Maraming salamat, madam. Ay, akin na yung maleta nyo. Ako na lang pong magbubuhat.
Magkita na lang tayo mamaya, engineer. Oo, para makapag-usap tayo ng maayos tungkol sa subcontract na kontrata mo. Oo nga pala. Meron ka bang maibibigay na karpentero? Meron din kasi akong karpentero. Oh, ganun ba? Oh, sige. Di bali na. Sige, bye. Oh, Manny. Baka kaya niya ibinibigay ang kontrata dahil wala siyang maraming trabahador. Madamot kaya siyang magpasahod. Oh, ano ba yung ibinubulong mo dyan? Parang ang perfect mo namang tao. Alam ko ang ginagawa mo sa mga trabahador mo, Manny. Oh, akala ko ba natutulog ka pa? Matagal ang tulog ko dahil mabagal ang bus na nasakyan ko. Ngayon at may kontrata ka na naman, ayusin mo ang ugali mo, ha? Ano na naman yung sinasabi mo? Oh, wala pa si Toto. Ay talagang di ka nakikinig sa sinasabi ko, Manny. Ah, Paano? Maagang nagising si Toto. Napuyat. Kasalanan nating dalawa. Nakalimutan ko kasing tumawag. Ikaw sana ang tumawag sa akin, di ba? Oh, bakit parang nagmamadali ka? Meron ka bang hinahabol? Hindi mo kasi ako ginising eh. Pasado 10:00 na. Baka nainip na si Sir Manny. Baka umuusok na yung ilong niya, pati tenga niya. May sinabi ka ba na maaga kitang gisingin? Anong oras na nung umuwi ka? Aalis ka na naman. Dapat magpapasalamat ka dahil may asawa kang masipag. Ha? Ano yung sinabi mo? Anong silbi ng kasipagan kung wala namang nahahawakang pera ang misis? Ha? Anong kamo? Sus, kunin mo yung karga ng bulsa ko. Yung pantalon ko kaninang madaling araw. Sa'yo na lang yung binigay sa akin ni Aling Hermana. Bakit? Magkano ba yon? Ikaw nang tumingin. Alis na ako. Kailangan kong ayusin yung trabaho ko, Kalia. Mahirap na kung mawalan ako ng trabaho. Ay, buti naman at alam mo. Sige, alis na ako, ha? Oh, wag mo akong masyadong niyayabangan, ha? Loko talaga itong si Tuto. Tigbi 20 pesos lang naman itong nandito. Ay, mag-asawa talaga sila ni Sir Manny. Ang dadamot. Ito talagang mga mayayamang to. Parang sinasabi naman nilang kailangan ko ang pera nila. Oh? Ano yung nahulog? Oh. 3,500. Di naman pala madamot si Aling Hermina. Mabait naman pala yung matandang yun. Tatlong araw lang ako sa Baguio pero naninibago ako sa panahon. Ang init naman ng panahon, Pipita. Oo nga, madam. Umulan sana para lumamig-lamig naman. Ay, kumusta naman nung wala ako dito, Pipita? Ay, mabuti naman po. Alam niyo naman na yata. Oh, ano yun? Ay, pasensya ka na sa ugali ni Manny. Hindi maintindihan ng ugali niya. Parang babae na naiinis pag walang pera. Paano masabing walang pera eh? Marami naman siyang binibilang na pera. Matipid yata kasi, parang di naman nababawasan ang pera niya. Ay, matagal nga siyang walang kontrata. Di bale, madam. Magkasunod naman yata yung 2 kontrata niya. Mabuti para di laging mainit ang kanyang ulo. Oh, katatapos lang naming nag-usap ni Engineer. Nakarating na pala si Kumpare Honorato. Siya yung nakausap ko kanina. Matutuloy na ang pagpapatayo niya ng kanyang bahay. Ibig sabihin, 2 kontrata nyo, sir.
2 malalaking kontrata. Wow! Kailangan ko ng maraming tao, Toto. O sige, kausapin natin si kumpare. Magsasabi ako ng pambili ng materyales. Kahit mga magkano lang. Mga 10 milyon. Wow! Ang daming pera niyan, sir, ah. Kahit ilatag niyo po sa higaan niyo. Ibibili ko lahat ng materyales yon. Sir Manny, Hmm, baka naman pwedeng... baka pwedeng pati mo ituloy. Mag-a-advance ka. kahit di muna, sir. Pero kung kailangan nyo ng maraming trabahador, baka pwede ako na lang yung isa. Ano? Driver ka? Tapos magkakarpintero ka? Ano pa ang susunod na mangyayari? Manatiling nakaantabay sa kwentong pinamagatang Pira Lang Yan! Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!